Kumusta kaibigan? Ang kwento na ating itatampok ngayon ay ang movie na Dead Man Down. Ngunit bago natin ito simulan, ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Pakilike naman ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli maraming salamat kaibigan. Nagsimula ang istorya kina Victor at Darcy, dalawang matalik na magkaibigan na nagtatrabaho bilang miyembro ng mafia. Isang araw, habang sila ay nag-uusap, biglang may tumawag kay Darcy. May nag-report sa kanya na namatay ang kanilang kasama sa mafia. Agad na tinungo ni Darcy at Victor ang lokasyon kasama ang iba pang miyembro ng mafia. Natagpuan nila dito ang kanilang kaibigan na nakahandusay sa refrigerator. Samantala, ang leader ng grupo na si Alphonse ay inimbestigahang maigi ang kalagayan ng kanyang mga tauhan. Nang makita nito ang kamay ng bangkay, nakita ni Alphonse na may nakaipit ditong isang sulat at isang punit na larawan. Pagbalik sa kanyang opisina, binuksan ni Alphonse ang isang folder na naglalaman ng mga inipon na punit na larawan na tila mga puzzle. Kamakailan lamang niya natanggap ang mga ito, na nagpapahiwatig na siya ay tinatakot ng isang tao. Pinaghinalaan ni Alphonse na isa sa kanyang mga karibal sa negosyo, na si Harry, ang salarin. Pagkatapos ay sinalakay ni Alphonse at ng kanyang mga tauhan ang lugar ni Harry. Ipinakita ni Alphonse kay Harry ang isang larawan at isang sulat kamay na katulad ng kay Harry. Gayunpaman, itinanggi ni Harry ang akusasyon. Tiniyak niya kay Alphonse na hindi siya ang may kagagawan ng pagtatangkang pagpatay sa kanya. Subalit, hindi pinaniwalaan ni Alphonse si Harry. Makalipas ang ilang sandali, binaril ni Alphonse si Harry hanggang sa mamatay. Dahil dito nagalit ang mga tauhan ni Harry, at isang matinding labanan at bar-ilan ang naganap sa lugar. Sunod-sunod na inatake ng mga tauhan ni Harry si Alphonse, at itinulak ito pababa. Sa kabutihang palad, nailigtas siya ni Victor sa pamamagitan ng pagbaril sa dalawa sa mga tauhan ni Harry. Samantala, pagbalik ni Victor sa kanyang apartment, nagkaroon siya ng oras para makipagkwentuhan sa kanyang kapitbahay, isang magandang babae na nagngangalang Beatrice. Kinaumagahan, nakatanggap si Victor ng liham mula kay Beatrice, na nag-imbita sa kanya na maghapunan sa isang restaurant. Pumayag naman si Victor sa imbitasyon nito at naging close sila. Pag-uwi mula sa restaurant, hiniling ni Beatrice kay Victor na dalhin siya sa isang lugar, pagkatapos ay nag-drive sila patungo sa isang residential area. Pagdating doon, huminto sila sa kanto, kung saan nakita ni Beatrice ang isang bahay na may isang lalaki na kakapasok lamang. Makalipas ang ilang minuto, may pinakita si Beatrice kay Victor na isang video, na nagpapakita ng pagpatay ni Victor sa isang lalaki sa loob ng kanyang apartment. Pagkatapos ay itinuro ni Beatrice ang lalaking tinitingnan nila. Pautos nitong sinabi niya kay Victor na patayin ang lalaki dahil sa ginawa nito sa kanyang mukha at kapag hindi ito pumayag sa kahilingan niya, ipapadala ni Beatrice ang video sa mga pulis. Gayunpaman, tinanggihan ni Victor ang kahilingan ni Beatrice, dahil dito, nagtalo sila pag-uwi, hanggang sa halos magkasakitan na sila. Sa huli, ligtas na nakabalik si Victor sa kanyang apartment. Inubos niya ang kanyang oras sa panunood ng video footage ng kanyang yumaong asawa at anak. Sa ibang eksena, nagsagawa ng investigasyon si Darcy sa pamamagitan ng pagpapakita ng larawan sa ilang residente ng apartment. Nais niyang matukoy kung ang taong nagbabanta kay Alphonse ay si Harry ba talaga o ibang tao. Samantala, isang gabi, pinuntahan ni Victor ang isang sirang barko malapit sa daungan. Makikita ang isang lalaki na nakatali at naka-blindfold. Ito ang kapatid ni Lear, na kinidnap niya. Si Lear ay isa sa mga lider ng mafia na sangkot sa pagkamatay ng kanyang asawa at anak. Ang kapatid ni Lear ay nakagapos at naka-apparent, subalit ang bibig nito ay hindi tumitigil sa pagsigaw ng pagbabanta at pagmumura. Plano ni Victor na pag-awayin sina Alphonse at Lear. Palalabasin niya na kagagawa nito ni Alphonse dahil gusto niyang sabay na pabagsakin ang dalawa. Sa ibang eksena, makikita si Alphonse na pumunta sa isang cafe para makipagkita sa isa pang mafia kingpin, na si Lon Gordon. Pinag-usapan nila ang ginawa ni Alphonse kay Harry. Samantala, sa rooftop sa tapat ng cafe, makikitang hinahanda ni Victor ang isang sniper rifle para barilin si Alphonse, ngunit nang hawakan ng kanyang kamay ang gatilyo, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Darcy, at ipinaalam nito na hindi si Harry ang nagbabanta kay Alphonse. Hindi naman nagustuhan ni Victor ang balita. Sinabi din ni Darcy ang kanyang natuklasan sa iba pang mga kaibigan sa mafia, kabilang ang kanyang partner na nag-escort kay Alphonse sa kanyang pakikipagkita kay Lon.
Balik kay Alphonse, nakausap pa rin si Lon. Natuklasan nila na pareho silang nakatanggap ng isang envelope na naglalaman ng punit na litrato at isang sulat. Kinumpirma naman ni Lon na hindi si Harry ang nagtangkang pumatay sa kanya. Pagkatapos, isa sa mga tauhan ni Alphonse ang bumulong sa kanya ng isang mahalagang mensahe. Iniulat nito na nadiskubre na ni Darcy ang katotohanan, na hindi si Harry ang nagtatangka sa kanyang buhay. Iminungkahi din ng kanyang mga tauhan na umalis kaagad sa lugar na yon. Pumayag naman si Alphonse at nagmadaling lumabas dito. Ngunit, pagkatapos nun, sinimulan naman ni Victor na polanan ng bala ng baril si Alphonse at ang kanyang mga tauhan. Gayunpaman, nabigo ang kanyang misyon. Isang habulan ang naganap, kung saan nakita ng mga tauhan ni Alphonse ang misteryosong lalaki na bumaril sa kanilang amo mula sa bubong ng gusali. Ng mga sandaling iyon, si Victor ay agad na tumakbo at bumaba sa sahig ng gusali. Sa loob, sumiklab ang putukan sa pagitan ni Victor at ng ilang tauhan ni Alphonse. Nagawang pabagsakin ni Victor ang mga ito at tumakbo palabas ng gusali. Habang tumatakbo sa kalye, biglang dumating si Beatrice at inalok si Victor na sumakay. Agad namang hinabol ni Darcy ang misteryosong lalaki na pumasok sa isang sasakyan. Para linlangin ang mga humahabol sa kanya, iniikot ni Victor ang sasakyan at agad na hinalikan si Beatrice. Maya-maya pa ay kinatok ni Darcy ang salamin ng sasakyan at laking gulat niya nang makita si Victor sa loob nito, at inakala niya na nagkamali siya ng pinuntiriyang sasakyan. Pagkatapos, lumapit si Victor kay Darcy at umarte na parang walang nangyari. Makalipas ang ilang oras, dumating si Alphonse at tinanong si Darcy na alamin kung sino ang nasa likod ng shootout na nangyari. Pagkalipas ng ilang araw, binisita ni Victor ang apartment ni Beatrice, kung saan sinabi ni Victor sa kanya ang tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Laszlo Kerik ang tunay na pangalan ni Victor. Siya ay isang imigrante mula sa Hungary na dumating sa Amerika at nakatira kasama ang asawa at anak na babae sa isang apartment. Hanggang isang araw, hiniling ni Alphonse sa ilang mafia na paalisan ang mga residente ng apartment, sa pamamagitan ng pamamaril na tumagos sa dingding ng apartment na tinitirhan ni Victor. Dahil sa pamamaril na ito, namatay ang asawa at anak ni Victor. Iyon ang dahilan kung bakit siya sumama sa gang ni Alphonse, upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang asawa at anak. Matapos ibunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, bumalik si Victor sa kanyang apartment, at muling tiningnan ang video footage ng kanyang asawa at anak na puno ng kalungkutan. Pagkatapos, nakita niya ang ilang larawan ng mga miyembro ng mafia na susunod niyang target. Isang araw, bumalik si Victor sa lugar kung saan nakakulong ang kapatid ni Lear. Doon, gumawa ng videotape si Victor at sinabi sa kapatid ni Lear na pangalanan si Alphonse bilang utak sa likod ng pagkidnap sa kanya. Habang nakagapos at nakapiring, nagbigay ito ng mensahe kay Lear na pumunta sa bodega ni Alphonse para iligtas siya. Matapos gawin ang videotape, tinanggal ni Victor ang piring nito para makita ang mukha niya. Pagkatapos ay naglabas si Victor ng malalaking daga para kainin ang katawan ng kapatid ni Lear, at patuloy na sumigaw ang lalaki. Nakikiusap kay Victor na huwag siyang patayin sa ganoong paraan. Ipinagkaloob naman ni Victor ang kanyang hiling sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya sa ulo. Matapos patayin ang kapatid ni Lear, pumunta si Victor kay Beatrice para iabot ang isang sobra na naglalaman ng memory card. Hiniling ni Victor kay Beatrice na ihatid ang package sa mga lider ng Albanian Mafia bilang isang paghihiganti. Pumayag naman si Beatrice at kinuha ang envelope package. Pagkalipas ng ilang araw, makikita si Victor na nakaupo sa isang palaruan at pinanonood ang isang batang babae. Nagpapaalala ito sa alaala ng kanyang yumaong anak na babae. Bigla namang tumunog ang cellphone niya. Ipinaalam sa kanya ni Darcy na nahanap na nito ang terorista na nagpadala kay Alphonse ng punit na larawan. Binanggit ni Darcy na ang taong ito ay may koneksyon sa isang batang babae na namatay 2 taon na ang nakalipas. Nakuha rin ni Darcy ang pangalan ng ama ng batang babae, si Laszlo Kerik, isang Hungarian. Gayunpaman, namatay si Laszlo Kerik 2 buwan na ang nakaraan. Ngunit ang totoo, pinik ni Victor ang kanyang pagkamatay upang hindi siya pagdudahan nang sumali siya sa mafia ni Alphonse. Sa ibang eksena, tinawagan ni Alphonse si Lear upang magtanong tungkol sa massacre ng isang pamilya. Sa isang apartment na sabay nilang sinalakay, tinanong ni Alphonse kung malinaw na nakita ni Lear na namatay ang ama ng pamilya. Nakumbinsi ni Lear si Alphonse na ang ama ay napatay sa massacre. Isang gabi, nagkita si Victor at Beatrice at sinabi nitong makipagkita sa lalaki na sumira sa kanyang mukha. Mula sa loob ng sasakyan,
pinagmasdan nila ang lalaki habang papasok ito sa kanyang sasakyan. Hindi nagtagal ay bumaba si Victor sa sasakyan at nilapitan ang lalaki. Pagkatapos makumpleto ang kanyang misyon, ibinigay niya ang duguang bagay na kinuha niya mula sa lalaki upang patunayan na ito ay patay na. Hiniling din ni Victor kay Beatrice na huwag na siyang tawagan mula sa araw na yon. Kinabukasan, tinawagan ni Darcy si Victor upang magkita sila para pag-usapan ang ilang trabaho. Nagsinungaling naman si Victor sa pagsasabing nasira ang kanyang sasakyan, kaya kinailangan siyang sunduin ni Darcy. Ang dahilan ng pagsisinungaling ni Victor ay gusto niyang tapusin ang kanyang misyon na paghihiganti sa mismong araw na iyon, dahil iyon ang araw na namatay ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay pinuntahan ni Victor ang isa sa mga base ni Alphonse. Gusto niyang panoorin ang away ni Lear at Alphonse dahil sa video na ginawa ni Victor noong kinidnap niya ang kapatid ni Lear. Matapos ang mahabang paghihintay, napagtanto ni Victor na may mali. Agad niyang tinawagan si Beatrice para tanungin ang tungkol sa videotape package na hiniling niyang ipadala ilang araw na ang nakaraan. Sinabi ni Beatrice na hindi niya pinadala ang package dahil ayaw niyang makitang mamatay si Victor sa kamay ng mga mafia. Samantala, si Darcy na dumating upang sunduin siya, ay hindi inabutan si Victor sa kanyang apartment. Pero pagkakataon na rin niya na tingnan ang apartment nito. At sa wakas ay nakita niya ang isang lihim na silid, kung saan nakadikit ang mga larawan ng lahat ng miyembro ng gang ni Alphonse, pati na rin ang mga punit na larawan na natanggap nito. Nakita rin ni Darcy ang family photo ni Victor, nalaman niya ang katotohanan. Si Victor ay ama ng batang babae na namatay sa isang apartment massacre 2 taon na ang nakararaan. Balik kay Beatrice, nalaman din niya na hindi pinatay ni Victor ang lalaking nanakit sa kanya, kaya naisip niyang may pag-asa pang muli silang magkita ni Victor. Habang naglalakad patungo sa apartment ni Victor, sinabi ni Beatrice ang kanyang pagkabalisa sa sitwasyong maaring kinaroroonan ni Victor, at nang bubuksan na sana niya ang pinto sa apartment ni Victor, nakita niya si Darcy. Sinubukan niyang tumakas ngunit agad siyang naabutan nito. Kinuha nito ang kanyang cellphone at pagkatapos ay sinabi nito kay Victor na alam na niya ang totoong pagkatao nito. Ipinaliwanag ni Victor ang kanyang sama ng loob at walang kinalaman si Darcy doon. Gusto niyang huwag makialam si Darcy dahil ayaw niyang madamay ang kaibigan sa kanyang paghihiganti. Si Darcy, na tapat kay Alphonse, ay nagbanta kay Victor at sinabihan itong pumunta sa lugar ni Alphonse. Bilang garantiya, dinala ni Darcy si Beatrice upang iharap kay Alphonse at para iligtas ito ni Victor. Pagdating sa base ni Alphonse, binangga ni Victor ang kanyang sasakyan sa pader. Naganap ang shootout, kung saan nagkaroon ng malaking kaguluhan gamit ang mga baril at granada. Nagawa ni Victor na patayin ang kalahati ng mga tauhan nina Alphonse at Lear. Sa mga oras na iyon, si Victor ay nagkaroon ng pagkakataon na patayin si Darcy mula sa kanyang posisyon, ngunit mas piniling iwan na lamang si Darcy. Nagmadali siyang umalis para iligtas si Beatrice, at sa isang silid, nagtago sina Alphonse at Lear kasama si Beatrice bilang kanilang hostage. Sa loob ng kwarto, may laptop sa mesa, kinuha ni Beatrice ang memory card at pinanood ang videotape na sinabi ni Victor na ipadala sa Albanian Kingpin. Pagkatapos, makikita sa screen ng laptop ang isang video recording kung saan nakagapos at nakapiring ang kapatid ni Lear, at sinasabing nakakulong siya sa bodega ni Alphonse. Nang marinig iyon, galit na galit si Lear kay Alphonse. Ipinaliwanag naman ni Alphonse na wala siyang kinalaman sa video. Gayunpaman, hindi pinansin ni Lear ang pag-amin ni Alphonse. Pareho silang nagalit at nauwi sa pagbaril sa isa't isa, dahilan upang agad silang mawala ng buhay. Ilang sandali pa, inabutan ni Victor si Beatrice. Laking gulat niya nang makitang wala ng buhay ang dalawa niyang kaaway. Dahil ayaw niya nang magtagal pa sa lugar na iyon, iniligtas na agad ni Victor si Beatrice. Paalis na sana sila nang makita ni Victor si Darcy na naghihintay sa kanya. Habang nakatutok ang baril, tinanong ni Darcy kung bakit hindi siya nito pinatay. Sumagot si Victor na may pamilya si Darcy, at ayaw niyang mawala ng ama ang mga anak nito. Sa mga sinabi ni Victor ay tila natauhan si Darcy, at agad na ibinaba ang kanyang baril, at sa huli, nakaalis ng ligtas sila Victor at Beatrice. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.